Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga rekto. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanumalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege. What is the pleasure of the Honorable Leviste? Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege in response to a comment by Executive Secretary Ralph Recto. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binubunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko po bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Sugbo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Cong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V-Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V-Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Gov. Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga Recto,
sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga rekto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Kong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging kontraktor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng 2 kasong plunder ni E.S. Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may 2 kasong plunder sa Ombudsman. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo
ni Recto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kumpanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bookies o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Kaya baka hindi lang 1 bilyon ang nagastos na ni Garjola para sa mga Recto. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, I can now take questions. Thank you. Mr. Speaker, Majority Leader. Mr. Speaker, we'd like to recognize Nauna. the representative of Lipa, Congressman Ryan Recto. The Honorable Ryan Recto is now recognized. Please proceed. Good afternoon, everyone. No questions to be asked on my end. Mr. Speaker, I would just like to make a manifestation to set the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahad na mga haka-haka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batangueño. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanumalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas, but let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as congressman and senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatehan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, may I respond? Majority Leader. Mr. Speaker, may I respond? Mr. Speaker, I'd like to recognize the Congressman for the 1st District of Batangas, Thank you. Congressman Leandro Please Leviste. respond. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumestigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Garjola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa.
alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Garjola at ng mga rekto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko. Baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. Pero gusto ko lang tanungin kung ano man ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Garjola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa? Don't take it from me, magpatawag tayo ng pagdinig at lahat ng mga Batanggenyo ay pwedeng sumagot sa mga testigong ito.